Good morning mga kabayan! Another day na naman tayo. May sasagutin naman tayong katanungan ni kabayan. Ang dami talagang mga nag-inbox sa akin, no? Pero isa-isahin ko lang talaga, kaya gumawa ako ng video para masagot kayo pang kalahatan na. Dahil hindi ko kaya na isa-isahin kayo. Ngayon, ma'am, ganito ba talaga ang abroad? Walang pagkain, tapos ang kusina walang laman ang ref. Ano makakain ko dito, ma'am? Pwede bang sabihin ko sa madam ko? Or pwede ba mag-request ako na ibawas na lang sa sahod ko kapag nakasahod ako? Okay, isa-isahin ko yan ha, ganito yan. Basta first timer ka pa, manibago ka talaga na ganito yung lifestyle nila dito sa Saudi. Naranasan ko lahat yan mga kabayan. First time pagdating ko, walang pagkain ang kusina. Dahil ang nagiging amo ko, apartment ang bahay, bagong mag-asawa pero may 3 na silang anak. Ganon talaga kapag maabutan mo ng mga amo is bagong kasal, bagong mag-asawa, or nasa apartment nakatira lang. Parang yun yung sinasabi nilang hindi masyadong mayaman. Yung magtitipid, yung hahanapan ka ng pagkain, naranasan ko yan na may mag-grocery sila, syempre kukuha ka no, katulong, gutom ka kukuha ka, magluto ka ng kahit kapiranggot man lang na chicken. Bakit nabawasan? Yung tinapay, bakit mabilis maubos? Yung biskwit ng mga bata, syempre kukuha ka no, gutom ka, with shahi sa umaga. Bakit mabilis naubos? Yung asukal, bakit mabilis naubos? Yung sabon, bakit mabilis naubos? Lahat na lang isisi sa'yo. Katagalan talaga, after 3 months siguro, talagang sinagot ko na yung madam ko. Kasi sabi niya na, bakit hindi ka kumakain? Kasi nakikita ko mga anong kinakain mo. Alhamdulillah, yung amo ko, ang nanay niya pumupunta kami doon, mga Pinay ang mga katulong. Nagpapabili ako ng pagkain. Nangutang ako sa kanila. Nung first time na dumating ako, nangutang ako sa kanila ng pera para lang may pagkain ako, makasurvive ako sa pagtatrabaho ko. Kahit tinapay at biskwit lang. May shahi naman, may tea naman at saka asukal. Pwede na rin yung sa akin. Basta makasurvive lang yung gutom ko. Ngunit, mabait sila, hindi nila pinabayaran sa akin lahat ng pinabili. Bali tulong nila sa akin para hindi lang ako magutom. Yun ang sinabi ko sa amo ko. Nangutang ako kay Nasria. Alhamdulillah, may mga Pinay na tumulong sa akin. Nangutang ako sa kanila. Ayun, binilhan nila ako pero hindi nila ako pinabayad. Yun ang sinabi ko sa madam ko. Nagpabili ako ng mga pagkain, biskwit at tinapay para may pangkain ako sa shahi ko dahil gutom na gutom ako. Mula noon, hindi na niya ako hinanapan ng mga pagkain na lulutuin ko or kakain ako. Sabi ko, sa tuwing mauubos ang tinapay, hinahanapan mo ako. Sa tuwing mauubos ang biskwit, mabilis maubos ang biskwit na mga anak mo, kain, mamaya kain, mamaya kain. Kumukuha dyan, sabihin mo, ako ang umubos. Paano ako magtatrabaho kung gutom ako, madam? Tapos naranasan ko rin yung sahod na sinasabi na isang kababayan natin na sahod niya tag 3 months. Ay, hindi lang 3 months sa akin. 5 months, tiniis ko talaga yan. 5 months na walang sahod-sahod. Umiyak pa ako para lang ibigay. Akala ko naman nung nag-send na, binigay na sa akin ang resibo, sobrang saya ko. Akala ko naman, lahat ng 5 months na sahod ko binigay sa akin, wala rin dahil 1 buwan lang. So, ganito talaga kapag baguhan pa tayo, lahat maranasan natin. Pero tiis na sinaktan pa ako ng kapatid ng amo ko dati. Sinampal ako na talagang bakat yung kamay niya dahil sa maling akala niya. Umiyak ang bata ng todo-todo. Akala niya sinaktan ko kasi kuan ba niligid ug sa Bisaya pa kanang kuan ba ning ligid-ligid sa kuan kadsa nang sa floor. Tamang-tama pagpasok niya akala niya sinaktan kong bata. Sinampal ako diretso. Umiyak talaga ako. Hindi ko sinabi sa madam ko, hindi ko sinabi sa amo kong lalaki. Tapos ngayon, nalalaman ng among babae dahil sinabi ng kapatid niya, alam niyo kung anong ginawa ng amo kong babae dahil sinabi ng brother niya na sinampal ako. Kinonsinti niya, sabi pa niya na ano daw, sarap ko daw
ninarabik pero naintindihan ko dahil tinatranslate ko. Sarap ko daw yung sipa-sipain, sarap ko daw tadyak-tadyakan, ginaganon daw yung anak niya. So sinabi niya sa sir ko, sa amo kong lalaki, hindi ako natatakot dahil wala akong ginawa sa bata. Ngayon si sir, alhamdulillah, hindi agad ako hinusgahan. Tinanong niya ang bata kung sinasaktan ko ba. Ngayon, ang sagot ng bata, hindi. Kaya sinabi yun ng amo kong lalaki sa amo kong babae. Tapos sinabi ni sir, nag-away sila, dahil doon nag-away sila dahil ang gustong mangyari ni sir, yung kapatid ni madam na lalaki na nagsampal sa akin, humingi ng tawad dahil sabi ko, uwi na lang ako sir. Dahil kinausap ako ni sir, umiyak talaga ko, tinawag niya ako na, hindi mo sinabi sa akin ang nangyari pero alam ko. Dahil hindi talaga ako nagsumbong kay sir. Kahit sa pamilya ko, hindi nalalaman na sinaktan ako. Tiniis ko talaga, gusto ko nang mag-run away nung time na yon. Pero ang iniisip ko, paano na lang sa labas kung mas worse pa ang mangyayari sa akin. Kaya tiniis ko talaga ang lahat-lahat ng pagdurusa ko sa loob ng 2 taon sa unang amo ko. Hindi ako sumuko hanggang natapos ko ang 2 years contract ko. Wala akong ginawa as long na wala tayong gagawin na masama. Mabuti yung kalooban natin, pinagkalooban tayo ng yung intensyon natin ba, protektahan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakauwi ako naligtas, nakauwi ako na walang nangyari sa akin. Tapos, hindi ako sumuko. Balik na naman ako abroad. Dahil sa isip ko, hindi naman lahat ng Arabo ganon. Hindi ako nanghuhusga. Hindi ako sumuko dahil may pangarap ako sa aking pamilya at para sa sarili ko dahil sa kahirapan namin. Gusto ko pa rin bumalik. Gusto ko pa rin sumugal sa buhay abroad. Ito bumalik ako at sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron na akong amo na sobrang bait. Lahat ng pinagdua ko, lahat ng pinangarap ko, lahat ng pagtitiis ko, napalitan lahat yun. Ito na yung amo ko ngayon na sobrang bait, sobra pa sa nanay ang turing sa akin. Pagkain okay, open ako, lahat-lahat. Kaya para sa mga kababayan ko, huwag tayong susuko. Kung sa una nating amo, nagkaroon man tayo ng napaka-worst na buhay, nagutom, napuyat, ano pa man nating maranasan, huwag tayong susuko. Laban pa rin tayo para sa ating pamilya, para sa ating anak, para sa ating pamilya, sa mga magulang. Laban pa rin tayo. Kagaya ng nangyari sa akin, alhamdulillah, lahat ng mga dua ko ay sinagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana na-inspired kayo at napulutan nyo ng aral ang konting kwento ko na ibahagi sa inyo. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.